Amerika pinutol na ang supply ng Houthi mula sa Iran. Kinuha nila ang mga pangunahing bahagi tulad ng propulsion, guidance at warheads para sa anti-ship cruise missiles at medium-range ballistic missiles para sa Houthi, pati na rin ang mga bahagi para sa air defense. Naglunsad din ang Estados Unidos ng preemptive strike sa Yemen. Sinunog ang dalawang anti-ship missiles na itinuturing na may balak atakihin ang international ship sa Red Sea. Samantala, dalawang barko naman ng Amerika ang muling inatake ng Houthi sa Red Sea sa kabila ng mga pag-atake ng Amerika at Britain. Ang pagsalakay ng Houthi at ang pagtugon ng Estados Unidos ay sumunod sa mga strike noong Lunes ng US at Britain laban sa mga Houthi, layuning sirain ang kakayahan ng mga ito na manatili sa kanilang pagsalakay sa mahahalagang ruta ng barko sa rehiyon. Ngunit ngayon, pinutol na ang supply mula sa Iran. Ito na ba ang katapusan ng Houthi? Paano na sila lumaban? Wala na silang suportang matatanggap mula sa Iran. Hahantong na ba ang Houthi sa pagbabago at sumuko bilang pagtigil sa mga pag-atake o mananatili ito sa kanilang nakagawian? Yan ang ating aalamin. Ayon sa ulat ng Bloomberg, nagpakawala ng mga airstrike ang Amerika at Britain ng matindi at epektibong pagputol sa pangunahing ruta ng supply ng Houthi sa Yemen mula sa Iran. Ayon pa, ang Iran ngayon ay hindi na kayang magbigay ng armas sa mga Houthi sa pamamagitan ng karagatan mula pa noong maganap ang mga airstrike. Ang mga airstrike ng Amerika at Britain noong January 9 at January 11 ay naiulat. Noong Enero 9, nagawa ng mga barkong pangdigma ng Estados Unidos at HMS Diamond ng United Kingdom. Ang layunin nito ay upang patumbahin ang 21 drones at missile na inilunsad sa mga international route para sa trading. Sinabi na ang pangunahing layunin ng mga airstrike ay putulin ang kakayahang madaliang mapunan ang Houthi ng armas. Sa mahabang panahon, ikinilos ng Estados Unidos ang pagpigil sa Iran sa pagbibigay ng armas sa mga Houthi fighters sa Yemen. Noong February 2023, ayon sa pahayag ng US Central Command, nakipagtulungan sila sa French Special Forces sa isang raid noong Enero sa Gulf of Oman. Sa nasabing operasyon, nakuha ang halos 3,000 assault rifles, 578,000 rounds ng bala at 23 advanced anti-tank guided missiles. Ipinahayag ng CENTCOM na naipigil nila ang 9,000 ilegal na mga armas mula sa pagpasok sa Yemen noong 2021 at tumataas kada taon ng 200% ang mga naikumpiska. Dagdag pa rito, ayon sa CENTCOM, tinigilan ng US Navy SEALs ang pag-angkat ng mga armas mula sa Iran patungo sa Yemen. Ayon din kay Mark Cancian na isang dating US Marine Corps Colonel at ngayon ay Senior Counselor sa Center for Strategic and International Studies, sinabi na patuloy na naglalakas loob ang US na pigilan ang Iranian supply line ng Houthi. Isa rin dito ang usapin ng pag-aanunsyo ng Estados Unidos nitong Martes na ang dalawang Navy SEALs na nawawala sa baybayin ng Somalia noong nakaraang linggo ay tumulong sa pagkuha ng mga armas mula sa Iran na para sa mga Houthi. Ayon pa sa US Central Command, ang military operation na nangyari noong Huwebes sa baybayin ng Somalia ay ginawa gamit ang mga unmanned aerial drones at helicopters. Ang mga Navy SEALs mula sa USS Lewis B. Puller ay nag-conduct ng complex boarding sa isang dhow. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, ayon sa isang naunang ulat ng Associated Press na nakaquote ng mga anonymong opisyal ng Estados Unidos, isa sa dalawa ay nadala ng malalaking alon habang sumasakay sa isang sasakyang pandagat. Ayon sa Navy SEAL Protocol, ang pangalawang SEAL ay nagtangkang iligtas ang kanyang kasamahan na nasa panganib at pareho itong nawala. Ngunit sa pinakabagong balita, sinabi ni General Michael Eric Kurilla, ang commander ng CENTCOM na ginawa nila ang lahat para hanapin ang kanilang nawawalang mga kasamahan. Ayon naman sa international law, hahanapin pa ang kinaroroonan ng 14 na miyembro ng kanilang crew.
Sa isang pahayag, sinasabi na ito ang unang pag-aresto ng mga nakakamatay na Iranian-supplied advanced conventional weapons na ibinigay sa mga Houthi simula noong mag-umpisa ang kanilang mga pag-atake sa mga sibilyang barko noong November 2023. Dagdag pa rito, sinabi na mula noong November 2019, ito ang unang beses na nagtagumpay ang US Navy sa pagbawi ng advanced na Iranian-manufactured ballistic at cruise missile components. Inulat din na ang unang investigasyon ay nagpapahiwatig na ang mga Houthi ay nagbabanta at nag-atake sa mga seaman sa mga komersyal na barko sa Red Sea gamit ang ganitong klase ng armas. Ayon naman kay Kurila na malinaw na senyales ito na tuloy ang pagpapadala ng advanced lethal aid ng Iran sa mga Houthi at isa itong halimbawa kung paano aktibong nag-aambag ng kaguluhan ang Iran sa buong rehiyon na labag sa UN Security Resolution 2216 at international law. Ayon sa mga eksperto ng Business Insider noong Lunes, hindi pa tiyak ang tadhana ng dalawang nawawalang SEALs. Kahit maliit ang tsansa na mabuhay pagkatapos ng matagal na panahon, mas may magandang posisyon sila dahil sa kanilang espesyal na pagsasanay sa survival sa tubig. Ngunit sa Jerusalem, sinabi ng mga opisyal na panibagong atake naman mula sa mga rebelding Houthi mula sa Yemen sa dalawang barko na may bandila ng US. Ang Maersk Detroit at Maersk Chesapeake na may kargamento para sa US Defense at State Departments. Ito ay naharap sa panganib at kinailangan ng tulong ng US Navy upang hadlangan ang ilang bahagi ng pagsalakay sa Bab el-Mandeb Strait. Ang Maersk, isang Danish shipper, ay nag-ulat na ligtas na napaikot ang kanilang mga barko sa tulong ng US Navy at inaasahang muling sasamahan pabalik sa Gulf of Aden. Binunyag ng militar ng US na ang Houthi ang nasa likod ng atake kung saan nagpalipad sila ng 3 ballistic missiles. Subalit, na-neutralize ng USS Gravely ang 2 sa mga ito at ang isa ay bumagsak sa karagatan. Mga kahistoryador, ito ay nagpapataas ng tensyon sa rehiyon at nagresulta sa pagsugpo ng US at UK sa Houthi attacks sa pamamagitan ng maramihang airstrike. Ngunit, sa kabila nito, nagbigay naman ng babala ang Qatar, isa sa mga pangunahing nag-e-export ng likidong natural gas, na naapektuhan ang kanilang mga deliveries dahil sa tuloy-tuloy na Houthi attacks na may kaugnayan sa hidwaan ng Israel at Hamas. Ngunit nito lamang, inihayag ng Houthi na patuloy silang sasalakay at nagpahayag ng pangako na magpapatuloy sila sa kanilang mga atake. Mga kahistoryador, sa araw ng statement na iyon, agad naglunsad ang Estados Unidos ng preemptive strike sa Yemen. Sinunog ang 2 anti-ship missiles na itinuturing na may balak atakihin ang internasyonal na mga barko sa Red Sea. Ang pag-atake ng Houthi at ang pagtugon ng Estados Unidos ay sumunod sa mga strike noong Lunes ng US at Britain laban sa mga Houthi. Layuning sirain ang kakayahan ng mga ito na manatili sa kanilang pagsalakay sa mahahalagang ruta ng barko sa rehiyon. Ang mga Houthi ay nagbigay ng 1-month deadline sa United Kingdom para bawiin ang mga US at British staff mula sa kanilang kontroladong lugar. Ang Red Sea route ay nagdadala ng 15% ng pandaigdigang trapiko sa karagatan at dahil sa atake, inilipat ng mga malalaking shipping company ang ruta ng kanilang mga barko patungo sa mas malayong ruta sa Africa. Sa mga pangyayari na kinasasangkutan ng Houthi sa Yemen at ang pag-atake sa mga barko ng Amerika, ang di mabilang na mga pangyayari ay nagbibigay daan sa muling pagpapatunay ng kahalagahan nito sa buong rehiyon. Sa pangunguna ng Estados Unidos at United Kingdom, ang pagganap ng mga airstrike ay nagpapakita hindi lamang ng kanilang tapang, kundi ng masusing layunin na harapin at pigilan ang patuloy na panganib ng Houthi, lalo na sa mga ruta ng kalakalan na may malalim na implikasyon sa ekonomiya. Mga kahistoryador, ito ay hindi lamang isang yugto ng hidwaang pampulitika, kundi isang bahagi ng mas malawakang tunggalian para sa seguridad at katarungan.
Sa iyong palagay, ano kaya ang maaaring maging kinahinatnan ng patuloy na sagupaan na ito? Ano ang masasabi mo dito? I-comment mo na yan sa ibaba para malaman din namin. Pero bago yan, huwag kalimutang na mag-subscribe, i-share at i-like ang ating video. Maraming salamat!